Pwede po bang occupy niyo po yung upuan sa harap para po, ano po tayo? Sige po. Okay, ito po yung lesson po natin ay pangalawa sa huli. Ito na po yung second to the last. And next week is last topic na po natin ng 101 Doctrine. Si Brother Arnold po ang magbibigay ng last, the healing. And ako po, sa akin po napunta itong topic na pong ito. Sige po. May I request everyone to please silence and umupo na po tayo para tayo po ay makapagsimula na. Don't worry, mabilis lang po ito. May paliwanag po tayong mapapanood. Ayan. So, sige po. Bago po ang lahat, tayo pong lahat ay humingi ng gabay at pag-iingat sa ating Diyos. Let us pray. Tayo po'y pumikit yung mukha at manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga pong Ikaw ang Diyos na nagpapala sa amin. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng knowledge and wisdom. Lord, nawa po'y buksan mo ang aming kaisipan na maunawaan naming lubos ang aming pag-uusapan ngayon at bigyan mo kami ng puso na handang umunawa, tumanggap sa mga bagay na nais mong ipaunawa sa araw na ito. Ikaw po, Panginoon, na maging dahilan, hindi po dahilan nito ng dibisyon, kundi dahilan ng pagkakabuklod-buklod, ng pagkakaisa. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay na ginagawa mo sa amin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yan po. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay isa sa pinakakomplikadong paksa. Hindi po malinaw po na ang pag-uusapan po natin ngayon ay isang paksa na sobrang complicated. Sabi nga po, naipaliliwanag pero maraming mga bagay na mahirap maunawaan. Pero maunawaan natin mamaya, bakit po ba? Ganon. So, para po sa pagkakaunawa po ng lahat at pagkakaintindi ng lahat, ang Trinity ay isa sa stand na pinanghahawakan po ng ating tahanan, ng Jesus is our Shelter Church. Ang Jesus is our Shelter Church ay naniniwala sa tatlong persona na iisang Diyos. Sabi ko nga po kanina, Trinity, ito ay isang paksa o isang komplikadong paksa na mahirap ipaliwanag. Subalit, hindi natin makikita sa Bible na sinabi ang salitang Trinity, pero pinakita dito ang konsepto ng Trinity. Kagaya po ng lolo. Yung salitang lolo, hindi po pinakita or nabasa sa Bible, but pinakita yung konsepto ng lolo sa Bible. Kasi po kung pag-uusapan po natin ang kabanalan or yung divine, who is the wise enough? Sino ba yung sapat sa lahat? Big enough to fathom o unawain. Paano ba natin iintindihin at ipaliliwanag ito? What Trinitarian gods means? But it is a simple term. I'll say it as a human being, it is a simple term. Father, Son, and Spirit. How do they operate so harmoniously, so perfectly together? Meron po tayong video panonoorin to explain po what is Trinity.
And they're right. The word Trinity is not found in the Bible, but that doesn't mean that the Bible doesn't teach its truths. So to start us off, note that the Trinity states that there are three persons to God: God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. All three are separate individuals, all three are God, yet there is only one God. So it would be wrong to say that there are three gods in the Bible. Deuteronomy 6:4 reads, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." So as you can see, there's only one God, and I should also clarify that the Trinity is not one God playing three different roles. And I should also mention that all three persons are equally God. Is it confusing? Yeah, but does the Bible teach it? I would say so. So here's three arguments from the Bible that I would use to support the teaching of a triune God. Argument number one, the word God is a plural word. Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. This is the very first verse in the entire Bible, and here we learn that God created the heavens and the earth. And if you were to look at the original language, you'd find that the Hebrew word for God here is Elohim. And what makes this interesting is that Elohim is a plural word. So if you were to look at these words, cherub and seraph, and these are two different kinds of angels, by the way, these words are singular. And their plural form, to describe more of them, are cherubim and seraphim. So the im here, as found in the word Elohim, indicates a plurality. So when the Hebrews read this verse and they saw the word Elohim, they immediately understood that God, while he's a singular character, had some sort of plurality to him. And we see this more in Genesis chapter 1, verses 26 to 27, which reads, "Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. So what I want you to see here is how in verse 26, God says, let us make man in our image according to our likeness. Notice how they're using language to signify multiple people. And then in verse 27, it says, so God created man in his own image. So it switches back to the singular. All that to say, in the Bible, God immediately is introduced as a character that had some kind of plural aspect to himself, which is why he said us and our in verse 26. Argument number two, Jesus accepted worship, and worship only belongs to God. Revelation chapter 22, verses 8 to 9. Now I, John, saw and heard these things, and when I heard and saw, I fell down to worship before the feet of the angel who showed me these things. Then he said to me, see that you do not do that, for I am your fellow servant, and of your brethren the prophets, and of those who keep the words of this book. Worship God. In this passage, John, one of Jesus' 12 disciples, was older, and when he was being given the book of Revelation by God, he fell down and started to worship before an angel. And the angel immediately said, whoa, don't do that. I'm a servant of God just like you. Worship God. So note here that when an angel was being worshipped, there was an immediate rebuke and correction from him. And the same thing is true when people of God were worshipped. Look at Acts chapter 10, verses 25 to 26. As Peter was coming in, Cornelius met him and fell down at his feet and worshipped him. But Peter lifted him up, saying, stand up, I myself am also a man. So note how Peter, one of the 12 disciples and one of the prominent church leaders at the time, refused worship. Why? Because Peter rightly says, I'm just a man, which reminds us of what the angel said in Revelation, and it's that people should only worship God. And now I want you to look at John chapter 9, verses 35 to 38. Jesus heard that they had cast him out, and when he had found him, he said to him, do you believe in the Son of God? He answered and said, who is he, Lord, that I may believe in him? And Jesus said to him, you have both seen him, and it is he who is talking with you. And then he said, Lord, I believe, and he worshiped him. In this passage, a man asked Jesus who the Son of God is, and Jesus said that he is. And then the man worshiped him. And Jesus didn't rebuke him like Peter or the angel. In fact, here are all the passages where someone worshiped Jesus, and in all of them, Jesus never rebuked
any of them. And that tells us that Jesus was worthy of worship, and the only one that we ought to worship is God himself. Argument number 3, the Holy Spirit is God. Acts chapter 5, verses 3 to 4. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? While it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not in your own control? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men, but to God. So to keep it short, we see here that the Holy Spirit was lied to, and then Peter goes on to explain that God was lied to. And we can use these verses to conclude that the Holy Spirit is God. So now that you see that these passages support the deity of Jesus and how the Holy Spirit is God, I should also teach you that there are very specific distinctions between God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, and we'll start with the Father. In John 4:24, we learn that the Father is a spirit and therefore doesn't have a physical body. In John 3:16, we learn that the Father sent the Son. In John 14:16 to 17, we learn that the Father gave the Holy Spirit to us. In John chapter 1, verse 18, we learn that the Father hasn't been seen by anyone. In John chapter 5, verse 19, we learn that it's the Father's will that was accomplished. And in John chapter 14, verse 6, we learn that the Father dwells and stays in heaven. Concerning the Son, in John chapter 1, verse 14, we learn that it's only the Son that became a man. In John chapter 5, verse 22, we learn that the Son is the judge of everyone. In John chapter 5, verse 30, we learn that the Son submits to the Father. In 1 Peter chapter 3, verse 18, we learn that it's the Son that paid sin's penalty. In Hebrews chapter 4, verses 14 to 15, we learn that the Son was tempted and can relate to us. And in Hebrews chapter 7, verse 25, we learn that the Son prays for us. And I should also note that in Romans chapter 8, verses 26 to 27, the Holy Spirit also prays for us. And finally, with the Holy Spirit, we learn that in Ephesians chapter 1, verses 13 to 14, that he marks a believer for salvation. In 1 Corinthians chapter 3, verse 16, we learn that the Spirit indwells believers. In Titus chapter 3, verse 5, we learn that the Spirit regenerates believers. In John chapter 15, verse 26, we learn that the Spirit points people to Jesus. And in 1 Corinthians chapter 12, verse 11, we learn that the Spirit convicts the world of their sin. Okay? So if you're a believer, please understand that the Bible does teach in a triune God. And we know this because the original word for God had a plurality to it, because Jesus accepted worship and people should only worship God, and because the Holy Spirit is God. And as an additional point, according to Matthew chapter 28, verse 19, we see that new believers should all be baptized by the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. To close, I want you to see God's role in your salvation. The Father was willing to watch his only Son die for you. The Son was willing to die the worst death ever for you. And the Spirit is willing to make his home inside sinners. And if you're wondering why God did this, it's so that you can know for certain the Father loves you, the Holy Spirit loves you, and that Jesus loves you. Kanino nga ba dapat manalangin? So, ayan po yung sa Trinity. So, pinakita po rito yung three-person. Pero tingnan po natin, pag-aralan po natin. Sabi po dito, kung titignan natin, ayan, how do they operate so harmoniously? Paano ito kumikilos ng maayos, nag-work together? So, perfectly together. Una po, may tatlo nga pong nabanggit doon, Father, Son, and Spirit. Una po, unahin po natin. Sabi po, the Father is all love. Actually, all love. Bakit po? Sabi po dito, ang Diyos ay pag-ibig. Tingnan po natin sa 1 John, chapter 4, verse 7 to 8. Mga minamahal, mag-ibigan kayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos.
Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. The Father is love. Kaya nga po makikita natin yung pagmamahal ng ating Ama sa atin, gayon na lang. Sabi po sa John 3:16, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sa sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Malinaw po yung pag-ibig ng Diyos, kaya nga po hindi ang tao ang naghahanap ng kaligtasan. Sabi po natin sa napag-usapan natin about the salvation. Hindi ang tao ang naghahanap ng kaligtasan. Ang Diyos ang naghanap ng paraan para ang tao ay maligtas. Kahit yung wagas na pag-ibig sa tao kasi pag umiibig ka, pag nasaktan ka, ayaw mo na 'Di ba? Pero sa Diyos, sa totoo lang, kahit na gaanong kasakit yung ginagawa natin sa Ama, kahit gaano natin siya sinasaktan, kahit gaano natin pinasasakitan yung kanyang loob, ganun pa rin yung pagnanasa ng Diyos na tayo ay makasama niya sa huling araw. Dahil ganun ang pag-ibig ng Diyos. Ganun ang pag-ibig ng Ama sa atin. Kaya nga po, hindi niya titignan kung gaano ka karumi, ang titignan niya kung paano ka nagsisi. Hindi niya titignan kung paano ka nagsimula, ang titignan niya paano mo tinapos ang lahat. Kaya nga po, di ba? Kung titignan natin, ano ba yung nangyari sa alibugang anak? Hindi tinignan ng Ama doon yung mga ginawa ng anak sa kanya. Ang nakita ng Ama, anong sabi ng Ama doon sa alibugang anak? Bigyan niyo ng magandang damit yung anak ko. Bihisan niyo siya ng magandang damit. Di ba? Dahil ang anak ko ay dating patay at muling nabuhay. Kasi sa totoo lang po, tayo po ay namatay sa kasalanan. Pero kung dahil sa pagtanggap, dahil sa kanyang anak, at tinanggap natin ito, malinaw na pinakita dito sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi sa totoo lang po, kung tayo po, hindi naman natin kayang mamatay para sa kapwa natin. Meron bang taong kaya mamatay para sa kapwa niya? Para sa kapitbahay mo? Hindi lang sa pamilya mo, Para sa kapitbahay mo, kaya mo? Kaya mong ibigay yung buhay mo? Mag-donate nga lang ng dugo, takot ka Di ba yung kapitbahay mo nangangailangan ng dugo? Uy, pwede ba na mag-donate ka ng dugo? Anong sasabihin mo? Hindi ako pwede. Ninenervyos ka. Pero hindi ganon. Yung Ama, wala siyang alinlangan kung kailangan mo ng kaligtasan, ibibigay niya yun para sa'yo. Sa kabila ng lahat. Pero sino yung naging tagapamagitan? Sabi po kasi, the Son is all sacrifice. Ulitin ko po, the Father is love, the second person is Son, the Son is all sacrifice. Yan po. The Son is all sacrifice. Bakit po all sacrifice? Sabi po, sa 1 John chapter 4 verse 9 to 10, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Kaya nga po sabi ko po sa inyo, hindi ang tao ang naghahanap ng kaligtasan. Ang Diyos ang naghanap ng paraan para tayo ay maligtas. Inihandog niya ang kanyang kaisa-isang anak.
Na, ang sabi dito, upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Sino ba to? Ang ating pong Panginoong Hesukristo. Nang dahil sa ating Panginoong Hesukristo, tayo ay nagkaroon ng tagapamagitan sa ating Ama. Kaya nga po, di ba? Kung titignan natin, ganito, mag-isip ka ng maraming kasalanan, lumalayo ka sa Diyos sa kakagawa mo ng kasalanan hanggang sa lumayo ng lumayo. Diba? Dahil sa paglayo mo, may isang dumi pa para sa iyo, para sa atin, para sa akin, para sa ating lahat. Dahil yun po ang nais ng Diyos. Yan po yun. Ang ating pong Panginoong Jesus ay sobrang nag-sacrifice para po sa atin. Hindi ko lang po na yung picture eh. Sa totoo lang po, yung sugat po ng ating Panginoong Hesus nung pinag-aaralan nga po namin kasi hindi ko po na doon sa Kasi po, online po kami sa CCF eh. Yung pagpatong pa lang, sabi nga po, 39 sakit ang na-discover sa buong mundo. 39 classification. Yung pagpatong pa lang pala nung corona sa ating Panginoong Hesus, yung coronang tinik, doon na nagsimula yung migraine. Yung paghampas na tinamaan yung kanyang baga, doon na nag-start yung sakit sa baga. Nung hinampas yung kanyang laman, doon na nag-start yung cancer. Kaya sa totoo lang, sino bang gumawa ng sakit? Sa totoo lang po, sometimes nakakalungkot sisisi natin si Lord, na Lord, ba't ganito? Pero ang totoo, tayong gumagawa ng sakit eh. Pero sabi nga po, dahil sa ating Panginoong Hesukristo, lahat yan nilinis na. Bakit hindi ko nararamdaman? Bakit hindi ko Kasi nga po, hindi man physical, pero spiritual, ginawa ng Diyos para sa iyo. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, yan po, ulitin ko po, ang sabi po kanina, the Father is all love. Tandaan po natin yan. The Son is all sacrifice. And the last, the Holy Spirit. What is the Holy Spirit means? The Holy Spirit is all wisdom. Yan po ang Holy Spirit. Paanong all wisdom? Sabi po sa Romans 8 verse 26, tinutulungan kayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin, kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. Ang Holy Spirit po ang nagbibigay ng wisdom sa atin. Kaya nga po, di ba minsan sasabihin natin, natatakot ako mag-pray, hindi ko kayang mag-pray. Di ba sabi po sa Bible, huwag kang matakot. Ang Santong Espiritu ang magsasalita para sa'yo. Kasi po, the Holy Spirit is wisdom. Yan po yung tatlo na kumikilos ng balanse, kumikilos ng perfectly, kumikilos ng harmoniously. Hindi sila magkakalaban, hindi sila nagtatalo-talo. Perfect ang galaw nilang lahat. Pero sabi nga po, kanina sabi ko nga po, mahirap ipaliwanag ito. Sobrang hirap po. Kaya nga po sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng knowledge and wisdom. Paano ko ipaliliwanag? Napakahirap pong i-explain ito, Lord. Baka po magulo pa yung isipan nila. Pero nung nagsa-search po ako, sabi ko, paano ba? Nakita ko po na alam niyo, isang click lang ito yung video. Simpleng-simple, mauunawaan mo. Kasi napanood ko po yung video, okay po. Sige po, Lord. Kukunin ko po ito. Kasi alam ko po, hindi ako magsasalita. Ang Santong Espiritu ang magsasalita.
Pero ganun pa man, kung titignan po natin, napakahaba. Pero sabi ko po, napakaigsi lang po nitong talakayan natin. Dahil na ipaliwanag na naman po nung video kung ano yung Trinity at gusto lang din po namin ipaalam sa inyo na ano ba ang stand natin sa church. Ang stand po natin ay ang church po, ang Jesus is our shelter church po ay pinanghahawakan ang Trinity. Pero hindi, sabi ko nga po sa inyo, mahirap unawain. Kasi sabi sa Bible, Isaiah 55 verse 8 to 9, sinasabi ng Panginoon, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganon din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip kaysa sa inyo. Malinaw po na kahit na anong gawin mo, kahit na nagpakadalubasa ka dyan, kahit matalino ka pa, hindi mo mauunawaan yan. Dahil ang kaunawaan ng Diyos, hindi mo kaunawaan. Kaya hindi po, sa totoo lang po, nakakalungkot, pagtatalunan pa to, hindi po dapat pagtalunan. Dahil malinaw na hindi mo kaunawaan ang kaunawaan ng Diyos. Hindi mo rurok. Ang kailangan nating gawin, humingi ng knowledge and wisdom para maunawaan natin. Ganito lang po kaigsi. Sabi ko nga po, Lord, ang igsi naman, okay lang yan. Maigsi, very short, pero alam yung laman. At alam yung gustong iparating. Sige po, tayo pong lahat ay pumikit yung muko at manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga bagay na ipinaliwanag ngayong araw na to. Lord, nawa po nakatulong po sa amin. Kung meron mang kaguluhan sa aming isipan, Ikaw ang magbigay ng liwanag, Lord. Kung meron mang katanungan sa aming mga kaisipan, Lord, Ikaw ang magbigay ng kasagutan. Alam po namin, Lord, na kami yung mga minamahal. Kaya hindi mo hahayaan na hindi namin maunawaan ang nais mong ipaabatid sa bawat mga minamahal mong anak. Salamat po, Panginoon, sa bagay na ginawa mo sa amin. Hindi man namin maunawaan to, but Lord, still, we love you. We believe in you. Salamat po. At Lord, Ikaw na po ang mag-ingat sa aming lahat, sa aming pag-uwi. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po. And last na po natin ang The Healing. Si Brother Arnold po ang magtatapik po sa inyo. Salamat po muli. God bless.